Pwede bang magsampa ng small claims o magsampa ng kasong small claims yung mga online loan app na doon sa mga hindi nakapagbayad ng utang sa kanila? Pero hindi sila SEC registered o wala sila sa list of online loan platform ng SEC. O kaya, kumbaga hindi sila authorized mag-operate through online. Okay? Sa video ito, talakayin natin yan at muli, maglalambing ako sa inyo at pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online loan app ay pakihit na lang po yung notification bell. At disclaimer po hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan app. Ako po nagre-review, sinisilip ko po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at kung ano yung info at advice na ibibigay ko sa inyo kung sakasakali at magkaroon ako ng shared real experience before you do and apply dito sa mga OLA. So sana nakatulong ang video ito, no? So doon tayo sa tanong natin sa simula. Maaari ba na magsampa ng kasong small claims sa mga hindi nakapagbayad ng utang dito sa mga OLA na hindi pala SEC registered at wala sa list of online loan app platform ng SEC? The answer is, based on my research at base sa pinagkuhanan ko ng info, ay hindi daw po. Yun po ay galing sa isang TikTok law firm na nag-share ng mga general info, ng knowledge about that sa mga batas at sa mga problema din sa mga online loan app. Okay? Lagay ko na lang siguro yung description nung sinabi ng attorney about that para sabihin naman na hindi galing sa akin yon. At ako'y sumasang-ayon lamang dun sa attorney. Because of the, logically speaking, is para sa akin is tama naman. Bakit mag-ooperate, bakit magsasampa ng kaso sa small claims yung mga OLA na hindi naman pala rehistrado doon sa mga hindi nakapagbayad ng utang, di ba? Common sense na lang yun logic na lang yun Magsasampa sila ng kaso, hindi naman pala sila authorized magpautang. Hindi naman pala sila SEC registered. Although, may mga online loan app ngayon na naglalabasan na bagong pangalan, pero pag tinignan mo sa list ng SEC website nila, is wala po sila ron. So it means, they are illegally operating. Ang tigas naman ng mukha nila kung magsasampa pa sila ng kaso doon sa mga hindi nakapagbayad ng utang. Sabihin ko, kapal ng mukha kasi yung mga yan, clickbait. Yung mga OLA na yan, ang gagaling mag-mislead. Ang mga OLA na yan, gagaling mangloko ng tao. Yan, sasabihin, mahaba yung terms. Malaki makukuhang loan. Pagkatapos, pagdating na nakuha ng loan, ayun, wala na. Nagulat na, 7 days. Baon na sa utang yung tao. Gipit na gipit yung mga kapwa natin Pilipino ngayon. Sa panahon ngayon, lalo na. Talagang nangungutang at mangungutang yung mga tao. Susubok mangutang sa mga yan. Pero maging maingat kayo, no? Kapag may mga bagong online loan apps na lumalabas sa Play Store, wala po yan karamihan sa mga list nila. Kasi ako nag-update naman po ako, no? Ngayon, kung kayo nakapag-utang dyan at tinakot kayo na sasampahan kayo ng kaso, I will suggest or I will advise na lang na ibalik nyo na lamang po kung magkano po yung nakuha ninyong pera. But the real thing is, never silang magsasampa ng kaso sa small claims. That's the reality. Lalo na kung yung mga OLA na yan, wala naman sa SEC registered. Karamihan pa nga dyan, mga kadyani, no? In my research, in my own investigations, karamihan dyan gumagamit lang ng mga lending company. Nilalagay nila ron, doon sa kanilang apps, doon sa kanilang information details, na ito, kunwari, mayroong isang lending company na kilala, kunwari ako, kung mayroon ako lending company, no? Janitor lending company, nakalagay doon sa apps, doon yung information na ginagamit niya, pati yung registration ko. But unfortunately, wala naman sila sa list of recorded online loan platform ng SEC. Then, that's the deal. Bawal sila mag-operate through online. Bawal sila magpautang through online. Bawal sila gumawa ng transaction through online. Diba? Tapos sasabihan kayo na sasampahan kayo ng kaso small claims dahil lang hindi kayo nakapagbayad ng utang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kayo nakakatry ng mga OLA na wala sa list ng SEC na online lending platform nila sa recorded, it is a red flag. Huwag nyo na subukan. Although, real talk lang din, mga kadyani, na karamihan din naman sa mga OLA na recorded, nasa list na recorded online loan platform is mga tulonggis din yung karamihan. Hindi ko naman nila lahat, mga tulonggis yung karamihan. Ang daming complaint dyan, halos lahat dyan, puro mga may complaint.
May mga record na raid, may mga record na-revoke na dati, tapos na cease and desist order, pagkas nakakabalik, di ba? Medyo doon lang tayo sa question natin sa SEC na paano na nangyayari yon, di ba? Diyan, daming complaint, pero ba't hindi pa rin nawawala? Lalo-lalo na, siguro dahil medyo may pagkukulang din tayong mga biktima ng OLA, no? Na panay lang tayo rin, no? Ito, real talk lang din. Panay tayo comment, panay tayo rant, but we don't have the proper complaint na hindi natin pinapaabot sa ahensya ng gobyerno. Kung kayo naman nagkautang dyan, sa mga illegal na online loan app, na walang registered, wala sa list na recorded online loan platform, ibalik na lang natin yung mga nautang natin, din tsaka tayo mag-file ng complaint, proper complaint doon sa PAOK. Kasi ako, once na nakaka-try ako namin nag-auto-disburse sa akin, binabalik ko na lang yung perang na bigay nila sa akin, din tsaka ako nagpapal ng complaint. Para once na nagpunta ako ron, hindi ako pagkakamalang OLA scammer o OLA farmer. Yung mangungutang tapos hindi babayaran. Ganun po yung sistema ko. Kasi once na hindi natin binayaran yan, dahil sabihin natin, illegal naman yan, hinuras na ako eh. Ibang usapin po kasi yung utang, kasi mas maganda po, na kapag tayo nagbigay ng, tawag doon, ng ating statement, nagbabayad tayo ng utang. Mas maganda yun, ganung klase. At least binabayaran natin yung nakuha natin. Binabalik natin yung nakuha natin. Even though ako, pinagtatagal ko tayo, pinahihirapan ko lang this na. Kasi ako, mga kadyani, real talk lang, sanay na ako sa harassments eh. Araw-araw pa rin ako nakakatanggap. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako ng mga harassments. Although, may mga OLA talaga na hindi natawag na kahit na ibalik mo na yung pera na binigay nila, makakaranas rin kayo ng harassment. Then, pag sinabihan kayo na sasampahan kayo ng kaso, wag na kayong maniwala. Lalo na yung mga nare-revoke dyan, yung mga cease and desist order, di ba? Sasampahan daw kayo ng kaso. Although yung mga na-revoke, before, siguro, pwede kayo sampahan ng kaso ng online loan app na yun, before sila ma-revoke, baka yung mga dati yung utang, pwede sila mag-file ng small claims. Yung nga rin yung hinihintay ko doon sa isang OLA, yung Digido eh. It's been almost 2 years mahigit na. Kasi 2022 ako ng December nakautang sa kanila, pero nabayaran ko naman ng almost double the loan. No? Yung 3.5 ko, naging 5.5 yung nabayaran ko. Siguro din makapag-file. Kasi nga, pagdating sa korte, alam naman natin, kapag sobra-sobra o labis-labis yung pagpapautang, hindi yung mga dahilan eh. Kung bakit hindi makapagsampa ng small claims yung mga yan eh. Dahil sa exorbitant o yung sa sobra-sobrang paglalagay ng interest. Dahil kapag once sila na nag-file, sasabihin siguro ng judge o ng fiscal, teka, halos sobra na yung naibayad ng tao sa'yo, magkasampa ka pa ng kaso. Diba? But the real thing is, yun lang yun. Magdadalawang isip yan na pag nagsampa tayo ng kaso, maaaring matalo tayo, maaaring ma-deport na. Baka ibalik pa natin yung sobrang perang na ibayad ng kliyente. Yan yung mga dahilan kung bakit hindi nagsasampa ng kaso yung mga yan. Pero kung sa mga illegal na OLA na wala sa recorded ng online loan platform, tsaka sa mga hindi i-registered o yung mga hindi authorized mag-operate through online, is wala po silang karapatan. Yun lang po masasabi ko ron. No? Ito po galing po sa abogado, hindi po yung galing sa akin, hindi ko yung point of view lang. Sumasang-ayon lamang po ako doon sa sinabi ng abogado na yon, doon sa isang law firm na nagbibigay din ng mga pre-legal counsel para sa general information ng mga nagtatanong sa kanila. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming pong salamat sa ulitin.